Ding 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 ding! Ding 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 ding! What's up mga darlings? Kamusta po kayong lahat? Your brightest star is finally back to bring you a fun-filled talk show with our favorite Filipina drag queens and artists. Parang kahapon lang, season 1 pa lang tayo. Ang bilis talaga ng panahon. Okay, enjoy this beauty muna. Diba? Bless you, bless you. Season 2 kaya kailangan pasabog tayo upgrade at sobrang ganda. So, ang ating last episode nung last season was December with Venus Deluxe. Lalabas yan sa aking YouTube account. But in the last 6 or 7 months, sobrang daming nangyari sa aking buhay, sa buong drag community, sa buong industry sa Pilipinas. Napakaraming nangyari. Unang-una, nagbukas po tayo ng drag club sa Quezon City. It's called Rampa. 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 Kasama ko dyan si Precious Paula Nicole, Venus Deluxe. Makikita niyo po yan sa Quezon City. Meron kaming 3 higanting picture sa labas ng club. We are also in DragCon UK. Precious Paula Nicole and Venus Deluxe. The Divine Divas performed there. Very successful, booked and blessed. I was also in Australia with Gigi Era, Precious Paula Nicole, Minty Fresh, and Lady Morgana. And of course, kabila ang performances and projects for the House of Ding. Also, with the Divine Divas, naglabas kami ng original song na Oh Divine Diva! At may music video yan sa YouTube. So please, panoorin nyo din yan. Ang daming nangyari, di ba? Pero syempre, hindi pwede nating makalimutan ang one of the biggest thing that happened again recently. And now, we're on our first episode. And the best part of it all is, na-renew tayo ng second season with Kumu for Brigading the Brand! At hindi lang yan, sa sobrang bongga ng season na to, nag-upgrade din ang ating studio. Hindi na po tayo nagsisiksikan, hindi na po mainit, fresh na tayo dito. At masayang masaya! Grabe, marami na magkakasya dito sa atin ngayon. Dati kasi, share ko lang, yung time natin ng first season talagang hindi ka masyadong makakagalaw eh. Kadikit mo, ilaw, konting lakad mo sa kanan, may camera, konting forward mo ng konti, may babaeng napaka-cute na may hawak na laptop. So, at least ngayon medyo nagkakakitaan na tayo ng maluwag, di ba? So, very, very thankful ako sa Kumu. Maraming salamat po sa inyong lahat for believing in the show. Thank you, thank you, thank you. At dahil dyan, ang Kumu nga pala ay nagsi-celebrate ng kanilang 6th anniversary. Happy anniversary, Kumu! Thank you for making the brand part of your anniversary celebration. And with that, I welcome you all officially to the new season of the brand. Brigading the Brand. Ding, 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 ding. We are happy to be back here premiering the episode on Kumu. Bago natin simulan na ating masayang kwentuhan, let's take this time to recap and relive some of our favorite highlights from the previous season. Hi! Ding, ding, ding. It's a brand new... Hello! It's another bright and sunshiny day today. Doon ko hinuhos lahat. Talagang nakita niyo ang asim na mukha ko. Doon, Ganyan. Ganyan, no? Gigil na gigil. Tapos, di ba? Fierce na fierce eh. Oh. Never have I ever i-bottoms up yung mug. Ngayon? Oo. Oh my God, Mr. Randy. Okay, sige, last segment naman to. Yes, Let's go! go! Absolute! Yes! Ang saya naman sa set natin. Ay, yung level mo, girl! Wala gago! Ang sakit, gago! Sorry! Nano ko? Nagkaroon kami ng makeup. Kalahati ng mukha sa kanya. Tapos kalahati sa akin. Mali ka ng stroke. Sampal ng pagmamahal na naman. Pagkatapos, erase. Kasi nagkamali ka na nga, tatampalin ka pa. Di lalo Umuko dahil sampal ng pagmamahal. Ganun. yung ating snatch game.
Never yung snatch game. Guys, Mag-walk out ako. 14, 36 na kasi ako noon nung high school ako. 36 ka na, binubugbog ka pa. Nakakaiyak talaga yon. Kapag hindi mo pinigilan yung bata na i-express kung sino siya or like I-embrace. abutin yung mga pangarap na gusto niya, marireach niya talaga yung full potential. And here's the interesting thing, for those who are growing up as an LGBT QIA community members, darating ka sa point when you will realize the best parts of you, which I can relate and I hope you agree with me, the best parts of myself and the best parts of you guys is because we're LGBT. I know for me. Yeah. Untouchable. Talaga May siyang ganun siyang vibe. Vibe lang. Wala naman siyang ginagawa, no? Pero aura niya talaga na mataray, sasaktan ka. Diba? Parang Tutusukin gano'n. ka, gano'n, Oo. sasaksakin ka. Wala naman ganyan si Ay, Ko sorry, talaga. sa akin na yun, You're sa akin na just ganun. hearing it, ha? Turo sa akin ng mama mo na kung saan ako magiging masaya, yun yung gawin ko. Kaya rin yun din yung gusto ko ituro sa mga tao. Alam mo, hindi man ako yung queen na best for all of them. Hanggang ngayon naka-receive pa rin ako ng mga bash na hindi ako deserving manalo. Pero I just want you to know na hindi man ako yung pasok sa panlasa ninyo, sa standard ninyo, but I will always be the precious queen with a precious heart, kahit anong mangyari. Yes! Wherever you are in the world, welcome to Brigading the Brand. Oh. Grabe naman yun. Napakasaya nung season 1. At saka yung mga guests natin are all iconic queens of the Philippines. Ay, grabe yung impact na ginawa ng mga queens at mga guests natin. At saka napakasarap balikan ng mga videos na yan kasi forever na yan sa internet. So balikan yan sa YouTube. That's on my YouTube account sa playlist ng Brigading the Brand Season 1. Ituloy-tuloy na natin to. So kung ngayon, naglo-launch tayo ng Season 2 ng Brigading the Brand, yesterday, may isa pang napakalaking bagay na nangyari sa buong Pilipinas. The premiere episode launch of Drag Race Philippines Season 3. That's why we're extending that greatness today at ang ating special guests. Siyempre, saan pa ba natin kukunin? Kundi sa Drag Race Philippines Season 3. Bukod sa Drag Race Philippines Season 3, saan pa ba natin kukunin? Of course, sa aking drag family. Let's all welcome the fierce, the fearless, and the ferocious queen of the jungle, my first ever drag daughter, Zimba Day! Ow! She's so extra! Yeah! Oh my God! Wow! Alala! Oh my God! How are you? Hi, darling! Oh my God! Nawawala pagka-fierce ko eh. I'm Kamusta so ka? happy. Kanina pagpasok niya dito sa set, sobrang saya niya, napakataas ng energy. Pero kaninang umaga or since kagabi, nilalagnat to siya. Okay? So, kamusta ka na ngayon? Ngayon, adrenaline tong tumatakbo sa ano ko ngayon talaga, sa katawan. Pero bukod pa ron, sobrang saya ko talaga guys. Kasi, nung last season, nasa ano lang ako, likod ng camera. Ako lang yung padaan-daan na sa masikip na lugar. Tinatry pagandahin si Mama Briggs, i-assist si Mama Briggs. Tinatry hindi magalaw yung mga extension sa tabi-tabi. So now, I'm here. Wow! Ako na yung kakausap. Ang lala! But yeah, I deserve this though. Oh my God. Pero ang bongga, di ba? Parang in like, ilang buwan lang yon, ilang buwan lang. So from last episode natin last year, kung December yun, 6 or 7 months. Di ba? The difference that it can do to you if you're hardworking. That's true, yes. And if you believe that you deserve what you want in life. Okay. Yeah. Ano masahe mo sa set natin? Ang ganda, di ba? Ang laki. Oo. Last time meron pang pinipilit na na teddy bear dito. Singit-singit lang, di ba Oo, ba? asan na kaya asan na si Carlito? Na-miss natin si Carlito. Wala siya today. Oo nga, si Carlito. Asan si Carlito? Ayan, na-miss natin si Carlito. Ayan. Oh my God, so cute. Hello. Oh, ayan, nag-give siya si Carlito. Cute. Okay, so,
Let's start with our first question, Zimba. For sure, ang dami nagtatanong nito. How are you since you got announced that you're part of season 3 ng Drag Race Philippines? Anong una mong na-feel na, ito na, finally, it's out in the wild? Noong nalaman kong part ako ng Drag Race Philippines Season 3, sabi ko, di ba sabi, nung nag-audition ako, tapos yung habang nag-aantay tayo, sabi ko, ayoko na mag-prepare kasi baka di mo na ako matanggap, tapos sayang lang yung ipe-prepare ko. Effort. So, nung na-receive ko siya, happy ako. Tapos, bukod sa dapat i-milk ko yung kasiyahan, mas nag-focus sa kailangan ko na mag-umpisa, mag-prepare. So, parang yun ang nangyari, tumakbo sa isip ko, oh my God, I get the letter, I get the casting letter, now we do the work, agad-agad. Kasi we only have only few days para mag-prepare. So, wala na talagang time para i-celebrate muna. Kailangan mag-prepare agad-agad. Ako naalala ko kasi, nung time ko, ang nangyari is, when I got the letter na I'll be part of Drag Race Philippines, parang nagbakasyon muna ako ng mga 3 days or parang 5 days muna ako nagbakasyon, pumunta muna ako sa beach, alam mo yung nag-sunset muna ako doon, para lang mag-gather ko yung sarili ko na, okay, this is really happening. Siyempre, parang to prepare myself. Pero ikaw, diretso right there and then when you got the letter, okay, let's do this. Bukod pa doon, wala man ako papuntang beach, ma. Ikaw kasi meron. Ako wala. Kailangan, yung money na I have, kailangan rekta kagad sa pagpaprepare. When you started, parang, ano ba yung situation mo nung time na yun? Parang, like, sabi mo, wala ka namang pang beach. So, parang, paano mo itatawid? Or paano mo sisimulan yung... Oh my God, exactly. Paano nangyari lahat ng yun? Ang nangyari kasi, bago ako makapasok ng Drag Race, kaka-resign ko lang sa work. I think, 1 year and 4 months pa lang akong full-time drag. 1 year and 4 months, palakpakan natin yun! Yes! 1 year and 4 months! Ibang level yon. Doon sa 1 year and 4 months na yon, kaka-settle ko pa lang sa pagiging drag queen. Doon ko pa lang na-settle na, oh my God, kumikita dito sa drag. Pero wala akong ganun kalaking ipon para sumabak sa Drag Race Philippines. Pero meron akong isang brigiding. Pero meron ka drag mother. Well, as in, sabi ko, nung nag-audition ako, kung makakapasok ako dito, hindi ko siya talaga worry na, paano, tama talaga eh. Ang daming queens na sinasabi na pag nag-audition sila, ready ba sila sa pag-prepare for the Drag Race mismo? Ako di ko siya naisip. Kasi naisip ko, meron talaga akong family na mag-help sa akin. So, to support me. So grateful. Deserve. Tsaka, ever since naman, di ba, when I got you as my daughter, nung una, hindi mo naman sinasabi na I want to be part of Drag Race Philippines. Pero nung ikaw mismo yung nagsabi sa akin na I want to join Drag Race Philippines Season 3, tinanong kita, sure ka ba dyan? Ready ka ba? Yeah. And she said, yes, I think I can do it. Okay, tinanong ko siya, bakit mo gustong mag-drag race? What's your intention? Bakit mo gusto maging drag race? So I think we saw that sa episode last night. And then last night, nagkaroon ka ng sarili mong viewing party sa Talang Caloocan. Yes! Sino ba namang gagawa ng sarili niyang viewing party? I know, Si right? Zimbading lang yon. How's the experience? So last night lang yon. Oh my God. Well, nung binuo ko po yung viewing party na yun, nung binuo natin siya, hindi ko siya naisip as di ba? Parang, ito na yung time na viewing party na, ito na yung time na kailangan maka-harvest na tayo ng money, kailangan mabalik na ROI na yung ginasa sa Drag Race Philippines. Pero sabi ko, itong first episode na to, kailangan mas may cost pa siyang mapuntahan eh. Hindi yung ginamit ko yung hometown ko sa show and then what's next after that. So gusto ko na ginamit ko yung hometown ko sa show, ginamit ko yung story ko sa show, ginamit ko yung people in that community. But I want them to know, I want them to witness kung ano yung ginawa ko sa show. So to be part. I want them to be part of my journey. I want them to masaksihan mismo kung ano yung nire-represent ko sa Drag Race. And successful siya last night. Successful siya kagabi kasi sobrang daming nagpunta. Yeah. Diba? Parang yun nga yung unang-una kong kinlear sa kanya eh. Para saan tong ginagawa mo? Kinlear ko yun sa kanya eh. Bakit ka sasali ng Drag Race? If you're asked sa show kung
para saan tong ginagawa mo? Parang kanino ka bumabangon? Parang ganung level na questions, di ba? So sinagot niya nung una, gusto kong sumikat. Sabi niya gano'n, gusto kong sumikat, gusto kong maging artista para matulungan ko yung pamilya ko. So inayos namin yung narrative niya. Parang, gusto mo sumikat or gusto mo talaga yung tulungan yung pamilya mo? Ano talaga yung dapat mauna? So, nung na-clear namin na gusto niyang tulungan yung pamilya niya, gusto niyang mailabas yung story ng pamilya niya bago yung pagsikat niya. So, I think na-achieve natin yung intention na yun. So, congratulations dahil nagawa natin yung yesterday. Okay, punta tayo sa show. When you enter the workroom, what's your impression dun muna sa studio? How did you feel entering? Kasi entrance line pa lang ni Zimba. Kaloka, ang taray talaga. Fierce na fierce. Tak, I tak, know. tak, tak, tak. I have no worries. Paano mo nakuha yung ano na yun? I have no worries na line na yun? Well, I have no worries. It's the problem-free philosophy. Hakuna Matata by Yes. Simba Ding. And sinabi ko rin naman sa... Wait, is it from Zimba Ding? Naka-trademark yan? Naka-copyright yan? But yeah, Hakuna Matata by Zimba from The Lion King. Oo. Tapos, sabi ko nga sa post ko, alam kong itong competition na to, it's gonna be fierce, tough, pero I know my strengths too. I know my weaknesses. Alam ko kung saan ako malakas, mahina. I know my skills. I know, guided ako ni Lord. And so, I have no worries. I love it. You came in so strong and that's what we saw last night. So, first impression mo, sino dun sa whole competition or mga queens yung when you first saw them, you felt something. And what is that something? I felt something kay Kiana, honestly. Talaga? Kasi siya lang yung hindi ko kilala eh. Yung the rest of the queens, kilala ko na. Alam ko na kung sino yung feeler. Alam ko. Try lang, guys. Hindi, alam ko na kung sino yung... Mataray to, no? Hindi. Parang nagmana rin sa akin. Ganyan ako magsalita nun. Joke lang. Minsan hindi masaya yung uncut na live talaga eh. Kailangan doon tayo sa cut. Na alam ko na yung, ito yung mga nilook up ko. Si Angel, for example, kasi sila yung mga nauna. Alam ko na kung, ito yung magaling sa fashion, si Versex. See? Tapos, nung nakita ko si Kiana, oh my God, I don't know about her. Pero, with that look, I like her. Super polished. Tapos, hindi pa naman siya doing the most at that time nung entrance namin. So, parang ang gusto ko lang sa kanya is yung presence, yung aura niya ba sa entrance pala. Oh, kaya pala kayo ang pinagtambal dun at pinagtapat dun sa first episode. Diba? Kayo ang nag-top 2. Did you expect to be top 2? Na imbis na magkaroon ng bottom lip sync for your life, nagkaroon ng lip sync for the crown. Did you expect that to happen? I expected myself to be part of top 2. Talaga? Yes. Okay. But, charing lang. Hindi yan sinabi mo sa akin. Hindi, sabi ko, ina-expect ko na magtatap ako eh. Pero hindi ko ina-expect na top 2 lip sync for the win. Ayun pala, okay. Lip sync for the win. So parang, kasi guys, kapag pumasok kayo sa Drag Race Philippines, tapos malaman nyo lang na meron kang secured ticket for next episode, sobrang saya mo na. Yes. As in that first episode, nag-ano pa lang ako like nag-warm up. Tapos para malaman mong pasok ko sa episode 2, wala akong problema muna. As in, hindi ko muna maglalalaan kung ano mangyari mamaya sa deliberation. Alam kong pasok na ako sa next episode. So nalaman ko next episode, pasok ako, tapos lip sync for the win. Di ko alam, di ako nakapagpalit ng heels. Guys, I was wearing 6 inches heels to do the pwede ba ni Maymay. Tapos kalaban ko si Kiana, tapos power dance din kami. So, di ko talaga siya na-anticipate. Hindi ako present at that time, pero grateful ako na pasok ako sa top 2. So, nung nakita mo si Kiana, pero grabe din yung grabe din yung story arc ni Kiana. I love her for that talaga. Deserve nga yung win. For me, for what you've been through that whole episode. Honestly, oh my Diba? God, ang dami nangyari sa Ang kanya. dami nangyari sa kanya. Oo, talagang redemption yung pagkapanalo niya na parang don't underestimate the Provinciana Queen. Yeah. Don't underestimate the doing the most queen. Diba? according to Versex. Yes. How's you and Versex?
I really, really love Versex. Wala kaming history before. Pero, that time, nung entrance, lahat, ang dami na nangyayari sa voguing. As in, personality talaga siya sa loob me. As in, ang dami niya talagang sinasabi. Ang dami niyang input. May point naman. Siguro yun, di lang nagigets din talaga nung iba. Pero kaming sa loob doon, sa loob gets namin sa Versex, gets din namin si Kiana. So, parang alam namin ng katotohanan naman eh. So, di namin alam kung ano yung point ng nung reception ng tao sa kanila. Well, from the reception today, parang masyadong maraming nare-receive na hate. Yes. Si Versex. And we don't like that from happening. But of course, nagre-react lang naman tayo sa kung ano yung napanood natin sa TV. But if ikaw, coming from your perspective on what really happened sa show, anong masasabi mo dun sa mga tao na parang nagba-backlash yung mga comments nila kay Versex? Honestly guys, yung at that moment, normal talaga siyang may ganun mga mangyari kasi it's a reality show. Tapos, she's just being herself. At saka pressured kayo, At di ba? You pressured have to act a certain way in front of the yes. camera. Tapos, ang ganda nga rin nun eh. Like, hindi siya conscious sa ginagawa niya. Alam mo yung, totoo lang din siya eh. Wala siyang pinoproject. Kung ano yung gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Pero at that moment, at that time, ganun talaga yung nangyari. Pero, nakapag-ayos naman na. So, parang na-build na rin yung connection, yung relationship nilang dalawa. So parang ang gusto nating sabihin is, please wag po kayong masyadong maging harsh sa inyong mga comments. Yes. Wag po natin i-bash yung mga queens natin. Let's appreciate them for what they do on the show to give us entertainment. Diba? Wag tayong masyadong maging hard kasi show lang po ito, TV lang po ito. Yes. Okay? Wag tayong magmaasim at mag-bash dyan dahil hindi yan nakakatulong sa mental health ng ating mga performers at artists. Yes, please. Lalo na sa death threat. Oh Meron ba? Yeah. Oh my God. Oh my God. I'm so sorry. Nobody deserved that. So please, if you're watching and you hate anyone from the show or whatever that's been happening on the show, please shut up. Okay, bago tayo mas marami pang spoil this kaganapan. Ang branding natin ay acting. Oo, wala kasing masyadong acting challenge in season 1 eh. Oy, I got that comment from from my recent commercial. Magaling Have ka you seen that? Oo, yung HBO Go. So kung nakita niyo yan, that's the promo. Yes! Subscribe kayo sa HBO Go. Diyan yung mapapanood officially ang Drag Race Philippines Season 3 and mga pasabog na TV series Yes! Lalo na Drag Race Philippines Season 3. ng HBO Go. Nasabihin ako dyan, ang galing ko daw umarte. Okay. I love. Talaga? Talaga. Talaga. Kaya nga pala top 6. Okay, gusto mong dugtungan ko yan? Okay, joke lang. Next. Okay, let's move on to our next segment. Okay, ngayon naman we proceed sa ating favorite segment ng show, ang Say Mo. We will flash videos and photos sa ating screen. Kung dati naka-iPad lang tayo, ngayon meron tayo ditong screen. Oh, okay. Kung saan natin makikita yung mga most iconic photos, videos, performances, events in your life. Okay? So, ang gagawin mo lang is when you see the photo or whatever we project here, bibigyan mo lang kami ng kahit na anong animal sound. Di ba? Queen of the Jungle ka naman, so dapat kilala mo lahat ng nasa jungle mo. Tama. Okay. Bigyan mo lang kami ng any animal sound and walk us through what happened, why is that photo there, and what you've been through or what's going on in that photo or video. Let's go. Number 1. Say mo. Yeah. It's meh. Kasi meh. Charay na. Oh my God, it's the House of Ding. Ding, ding, ding. It's the House of Ding. Yeah. By the way, nandito si Bomba Ding. Bomba Ding is here. Halika dito, baka naman pumasok ka. Baka naman ano pang isa. Rata-ta-ta-ta-ta. Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hini-gini-liya. Rat get back. Ba-ba-ba-ba. Ow! Work, diba? Work diva. Tama na airtime. Oo. Tama na airtime. Sa season 4 ka pa, huy. Sa Season 4 ka pa, season 4. Pwede naman umupo at maganda-gandahan, like...
Okay, so, oh my God, first Nakakaloka. performance. Oh, di ba pati sila nakaka-A, oh. A, go bomba, go bomba. Okay, so, paano ba nabuo tong House of Ding? Ikwento natin, paano tayo nagkakilala? Okay, from your end, from your perspective, Grindr daw, parang malabong mangyari, pero may chance. Huy! Ako po, since the very first drag daughter of Brigading, ako ay galing sa Task Us. That was my day job before. Nag-work ako doon. And then, meron akong OM, si Kuya Buknoy, na best friend naman ni Mama Briggs. Tapos, pinakalala niya ako kay Mama Briggs. Nagkaroon ng June Pride event dun sa Task Us. Andun si Mama Briggs, and then nag-meet kami. Sabi ko, Mama Briggs, Brigading, I wanna be a drag queen. Tapos sabi niya, gusto mo maging drag queen? Sige. Dapat, pagkukitin kita sa job mo. Pag-resignin kita sa job mo. Sabi ko sa kanya, I think kailangan mong umalis sa work mo. Kasi kung gusto mo maging drag queen at maging drag daughter ko, I need you to have your full attention dito. Kasi hindi madali ang pagdadrag. Okay? So, siguro kung sa iba, kaya nilang pagsabayan yung day job nila. Congratulations. Pero for me, I think, and for what I believe, I've been doing drag for almost a decade now. And talagang kailangan ng time and attention dun sa craft na ginagawa natin. Lalo na ngayon na sobrang taas ng competition. Pero nung time na yun, hindi ko kasi maintindihan kung bakit gusto-gusto niyang mag-drag. Tapos, wala akong idea kung bakit niya gusto maging drag queen. Pero anong sabi mo lang sa akin, basta alam mo lang na parang you wanna do drag. Yeah. Pero nanonood ka ng mga drag race before RuPaul's Drag Race. sa US. Pero nung time din na yon, kaya ako rin kinuha si Zimba kasi mag-i-air na yung season 1. Tapos wala akong assistant. Si Precious Fala Nicole at saka si Winnie Silax, meron silang mga drag daughters. Ako wala. Tapos sabi nila, mag-anak ka na para meron kang assistant. Okay, so having that, sabi ko, kung mag-aanak ako, hindi ko siya gagawing assistant. Gagawin ko talaga siyang anak. Pero for Zimba Ding to understand the industry, I have to have her as my assistant first to observe Yes. and discover and study kung anong nangyayari dito sa industry natin. Kasi hindi siya parang day job na may training 9 to 5 for 1 month and after that, you can do everything. So, ilang taon ka nag-train nun before you were able to do your first performance? 4 months. 4 months. 4 months, di ba? Sinama ko pa to sa Cebu. Yes, Vicon. Sa Vicon. Nakakaloka. Nag-fly ako sa Cebu. Tapos, syempre, Divine Divas yung invited doon. Kailangan may kasamang assistant. And then, kasama ko din doon si Father Kevin, father ng House of Ding, to do the social. Tapos siya yung assistant ko. Yung pyesa ko is Bad Romance. So, sabi ko, parang ang laki-laki ng stage. Parang mag-isa lang ako. Kailangan ko ng backup dancer. Work! I love that. Nag-backup dancer sa akin mag-isa. Okay lang ba yun? Di ba? The will talaga para lang makapag-perform. Doon ko nakita na Zimba Ding is really serious with what she wants to do. So, Alam mo, Bongga. share ko lang din. Meron ka kasi talagang meron kang ugali na magpilit. pushy. Pushy na lang. Pushy. Tapos, as in, may ganun kang ugali na hindi siya negative na parang sa pagpipilit mo na, hindi okay na, ganyan talaga. Kailangan talagang Subukan mo, ganyan. try mo yan. Yes, try mo yan. So parang mas nabubuhayan kami yung mga pinipilit mo to do it. Tapos pag successful, masaya. Pag hindi, carry lang din. At least experience namin siya. Parang gano'n. Ever since naman talaga, ganun na yung ganun na yung style ko even with friends. Isa ako sa mga taga-push. Itry mo na to. Anong next level mo? Ano nang ginagawa mo sa life ngayon? Okay, you've been doing that for so long. I think you should do this. You should try this now. Parang no more of that. So, ewan ko, siguro parang ever since, innate na talaga sa akin yung mag-nurture, mag-push, ipakita yung best potential ng mga friends ko or ng mga tao na kapaligid sa akin. Okay, so kung mag-animal sound ka for this photo or sa House of Ding, ano yung animal sound na gagawin mo? Oh my God, that's so fierce. Because Bakit? they are group of lions because they are my pride. Ah, the group of lions. You're the queen of your jungle. they So we my are the queen of the pride. jungle. All of us. The house is the... Ano daw? Ako yung queen of the jungle, kayo yung mga puno. Okay.
Let's go to our next one. Oh my God! Well, there is something going down, like the storm in the sky. Yeah. I ain't gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So, Hey! God. Okay. now I Yan yung first drag performance mo, tama ba? Yes. This is in Baxilog, Quezon City, in Tipsy Pig. Yan ba talaga yung first performance mo? Yeah. Like out in public. Kasi naalala ko, yung costume na suot niya doon is the same costume na pinahiram ko sa'yo or binigay ko sa'yo dahil magpe-perform ka sa Taskas. Pangalawa na yung task. Pangalawa na yon. Okay. Akala ko mas una yung Taskas. Tapos si Simba, nung nakilala ko siya, hindi talaga siya marunong mag-makeup at all. Hindi siya marunong magsuot ng wig, ng stockings, magsuot ng nails. As in, talagang wala siyang alam sa pagdadrag. Kaya sabi ko, kailangan niya talaga mag-train at mag-aral. Kasi if you're gonna be bringing my last name and part of my house, you really should be the best in what you do. So ano namang feeling mo na nakapag-perform ka dyan nung time na yan? Well, yung sinabi mo na yun mo na if I am to bring your last name, kaya di ako masyadong na-pressure kasi at that time. Kasi nga, hindi ko naman alam yung field. Hindi ko alam yung kung ano yung competition. Hindi ko alam yung pressure. Parang ang alam ko lang is, I wanna do this. Na it takes time to para maging polish. Pero wala akong pakialam kung anong comment nila kung ang pangit na makeup, kung hindi pa polish yung itsura. Pero that time, nag-enjoy ako sa process na matuto mag-makeup, matuto mag-paddings, matuto mag-hair. So that performance, super happy ako, pero hindi ko siya inaalay sa'yo na Mother Knows Best, ha? Sadyang, Bakit yun yung besa mo? di ko alam. I like the arreglo, I like the beat, I like the whole thing. The song mismo. Tapos, Mother, kimama muna siguro bago ikaw. Okay, fine. Ano namang animal sound mo for that video? Animal sound. Ano na? Tulog ka pa! Di ba, ano yung mga nanay? Animal ka! Nakakatawa Tunog yan. na lang ni Mama. Tunog ni Mama. Yes. Ganun ba siya magsalita? Oo. Very close ka ng mother Very mo, close no? kami ni Mama. Okay, we will go further sa kwento na yan. Next video na tayo. Oh my God! Kinikilig ako! Sino kasama mo dyan sa video na yan? Oh my God! Wala na Sino kasama mo sa video na yan? That's Kenneth Paul San Jose. Ken San Jose. Oo, ang galing yan. TikToker yan na napakagaling. That's my niya. ultimate idol nung di pa ako drag, nung nag-school pa lang ako. Kasi nga, dancer ako ma. So, siya yung nilook up kong dancer, tapos crush na rin, ganyan. Okay, kasi parang magka-age lang yata kayo. Yes, Bata pa rin. Okay, so kung gagawa ka ng animal sound for Ken San Jose or for that video, dance video that you've been doing. Ano bang sound? May nagaganong animal sound. Sino ba? Wala. Wala ba? Ano na lang? Kasi, Bakit? Excuse me po. wait, ano bang magandang sounds? Siguro, wait. Okay na yung Ibon. Bakit? Kasi, that time, super dance lang, tapos pamintahan. Ngayon, I'm free. Free to do drag, tapos malaya na magpaka gantong itsura. So, wait. Kitty. Wait lang, so ever since you've been a dancer, Yes. so saan mo nakuha tong mga pagda-dance mo or your dancing skills? Like, were you trained professionally? Did you study somewhere? Not trained professionally, but nahasa po siguro ako sa pagsasayaw sa church namin. Like, anong klase ng sayo? Di ba pag mga church ang ginagawa niya yung mga doxology, yung mga arms? Hindi
Yung only selfless love. Ayan yung Hindi, I mean like, stereotypes, diba, ah. only selfless love. May mga kasi hip-hop ka dun, may mga high-kick. Oh. May mga ganun ba? Meron na? Ay, hindi ko alam. I'm just asking. Meron. I'm a born-again Christian. Okay. So, yung way of worshiping namin kay Lord, praise and worship eh. So, mas palakpakan, mas Party. sayo. Hindi, yes, party. O, parang Production. nakaatin ako ng ganyan dati. Production ng Parang praise and concert. worship. Yes. As in, sayo talaga, dance. Okay. So, nagamit mo na lang siya afterwards. Yes. And super happy rin ako kasi hinayaan ako nila pastors para magsayaw ng free sa church namin. Kung hindi dahil sa kanila siguro, hindi ako trained to do dancing now. Like, so, bakit that time talagang may training na or rehearsal? May rehearsal always. Talaga? Ang galing naman. Oh my God. I know. Super saya. Super saya ng mga church. Next tayo. Next video. Say hi. Kami ang pa-baby girl. At wala kayong pake kung pa-baby girl sa mga video namin. Tama. Oh wala kayong kapatid na nanonood lang kayo. Tama na yan. O manahimik ka, haramuin namin kung walang makakapigil sa amin. Hi. Ano yan? Anong animal sound? Ano na lang animal sound yung kamukha mo? Ano na lang animal yung kamukha mo dun? Okay naman. Carlito. Oh my God. Kailan yun? Ilan taon ka dun? Wait, I think that was me junior high school eh. So around 13, 15. Oh, okay. Ganun. Pero di ba nabanggit ko sa iyo na noon pa lang, sabi ko parang feel ko magiging superstar talaga ako someday. Kasi noon pa lang, parang tinatry ko na magpaka-viral, magpasikat. Tinatry ko na, hindi pa nag-try. I can make funny about myself, kaya ako magpatawa, kaya ako magpapangit dati. Di ko alam ba't di ako na-brand sa comedy queen na ngayon eh. Eh, malalaman natin. Malalaman natin. Diba? Malalaman natin. O nga no. Malalaman natin. Oo, Malaman sa yun BBR kasi talo ko eh. Oo, sa Oo, BBR. Sa BBR talo ko eh. Hindi ka, yung mga tao, kung napanood yung Bunga Nga Battle na yan, makikita nyo doon na nag-flop ka din sa comedy Flop ako sa comedy So, challenge. malalaman natin this season ha, kung mababawi at marinig mo yung sarili. Pero that video, pinaro din namin yung Pabebe Girls. Oh, Hi, kami yung Pabebe Girls. At wala kayong pake kung... So dati pa lang, mahilig ka na magpatawa. Oo, gumawa ng tapos mga ganyang- in-upload sa Facebook. Pero Diba? pinapagalitan ako ni ate. Ano sasabi sa'yo? Mukha daw kong tangi. Mukha Wait, daw so ako- hindi ka ba out? Parang, do you have to come out sa family mo or sa mga ate mo before? Hindi, walang coming out story. Pero, alam na nilang medyo lambot-lambot. Pero, hindi tinetolerate. Ano sinasabi sa'yo? Huwag kang maglambot-lambutan. Ganyan. Kasi wag kang magbakla-bakla. Huwag kang Wait, magbakla-bakla. yung parents mo to or yung ate mo? It's my sister. I have 4 brothers. So, ako lang yung bunso. So, sila yung mas may authority para pagsabihin ako. Wala naman akong mas bunso sa akin na pwede kong buli-bulihin. So, sumusunod na lang din talaga ako sa kanila kasi ako naman yung bunso and mas alam nila yung sinasabi nila. Pero kailan mo na-realize that you're kind of different and not like your brothers? Naglalaro ako ng basketball kasi ito yung bahay namin Okay. court na to, di ba? Oo. Lagi ako naglalaro ng basketball. Nai-inlove ako sa kalaro ko. Totoo ba? Nai-inlove ako. As in, oh my God, shout out sa'yo, Jericho. Oh my God. Nai-inlove ako sa kalaro ko. Pero, I didn't know that feeling na, ba't kaya ako nagkakaroon ng crush sa lalaki? Parang tropa-tropa ko to. Tapos, hindi ako nahihiya sa kanila before until biglang nahihiya na ako makipaglaro. Ibig sabihin, Mag-bonding. oo. Pero feeling mo naging factor ba yung pag-church mo para sa mga sa family mo para pigilan ka sa pagiging totoong ikaw? For sure factor siya. But sa church naman kasi hindi nila sa akin pinapa-feel na That's you're good. different. Oo. Pero sa family ko, as much as possible, dapat sa atin namang galing eh. Like hindi dapat sa church manggaling na huwag ka nang magganyan-ganyan muna, Paul. Parang, syempre, yung church may iya sa'yo, sabihin to. So, parang dapat mag-start yung tips, advices sa family. Pero, sabi ko naman, I think, okay naman eh. Okay naman yung mga environment. Wala naman akong ginagawang masama. So, feel ko, okay lang naman medyo malambot. Ganyan.
Pero at least, di ba, hindi ka nila, kahit na pinipigilan ka nila, hindi mo na feel na suppressed ka to be who you really are. Hindi, tolerated lang talaga. Oo, hindi lang talaga tolerated. And hindi rin supported yung ginagawa. Kasi pag di mo naman talaga tino-tolerate yung isang bagay, hindi mo susuportahan yung ginagawa niya eh. Yeah. So parang, ano lang, contrast siya. Yes, Wait, yes. did you feel or like may time ba na parang na-discriminate ka or napagalitan ka, nabugbog ka, or before for being gay? Wala naman kasi 4 yung kuya ko, edi sinumbong ko agad sa kanila kung binuli ako. Pero, ang nanggagaling talaga sa akin na pang-aasar, yung sa family ko na mismo na pag sumasali ako ng mga fiesta, di ba sa mga fiesta may mga sayaw-sayawan, bigla-biglaan, palambutan ng katawan. Doon ako pala sa Showdown, dati. showdown. Showdown. So dati ko lang pala nag-lip sync for your life ka na. Tapos nakikita ko, parang naalala ko yung na tumatakas ako kay ate na wag malaman na sumasali ako sa dance competition. Kasi pagagalitan ako for sure. Parang Nagtatago ka, hindi nila alam. Nagtatago ako. Okay. Good to know, bongga. Okay, let's go to our next. Bongga. Good to know, bongga. Let's go to our next video or photo. Ayun na pala. Pinost mo to sa iyong Facebook account before and then you said, "Happy birthday pa, wish granted. Magpupulis talaga ako or sundalo or tanod na lang." Okay, so before ba, your father wanted you to be a sandatahang lakas? Ito super seryoso tagapagtanggol? nito, maha. Si ate, as in, alam niya nang medyo kikiki na ako, pero... Kiki. Kiki. Anong sound yun? She was so serious about me na ang kunin kong course sa college is criminology. Okay. As in, super serious siya dun sa... Si ate. Seryoso ba to si ate ko? Oo. Tapos, hinihingi niya yung permission kay papa sa mga kuya ko na, di ba, kaya rin naman niya magpulis eh. Pero may pinipilit talaga. Tapos sabi ko, sige nga, parang gusto ko siya i-try at some point. Kasi, noon pa lang, nung buhay pa si ate and si papa, gusto ko talaga silang piniplease, silang dalawa. Bakit? I don't know, I love them so much. What is it about your sister and your father that you love so much? Kasi may mga brothers ka din. Meron ka ding mother. Ano sa tingin ko connect sa'yo with them para i-please sila to the point na you're gonna do a course or a job na hindi naman talaga align sa'yo? Si ate kasi siya lang yung babae sa amin eh. Okay. Tapos siya pa yung panganay. Tapos kahit di niya naman ako bet mag-kiki-keki, medyo kami yung close. Hindi pala medyo, super close namin. Kasi siya yung parang girl figure Oo, sa kasi inyo. siya yung girl figure sa akin. Tapos siya rin yung kumakayod sa akin. Breadwinner siya eh. So super love na love ko siya. Tapos si Papa rin, meron siyang aura na ang tapang-tapang, ang tigas-tigas, Very waray, masculine. very masculine. Tapos ako bading. So parang nakikita ko sa kanila na, oh my God, ang tatapang naman nila. Tapos ako bading, parang ang lambot-lambot, ang hina-hina. So parang gustong-gusto ko sila mahalin para makuha ko yung aura nila na siya tatapang nila. Pag lumaki ako, gusto kong maging sila. So parang idol mo sila sa kanila Yes, nakikita yes, yung yes, yes. feeling mong wala sa'yo. Yes, that. Okay. What happened to your sister? Diba you mentioned that you're very close to her and I know what happened to your sister pero like ikwento mo sa amin yung kinuwento mo na sobrang close kayo. Anong nangyari kay ate? Well, super close namin ni ate kasi bukod sa nagkaroon ako ng first nephew sa kanya. Yes. I love nephews. I have 4 brothers at 1 sister. So sa kanya ako unang-una nagkaroon ng nephew. Tapos, since ako yung pinakabunso at medyo bading nga, ako yung pinaka-nautusan sa amin. Tagapag-alaga, Tagapag-alaga ng bata. Yes. So parang maaga talaga akong namulat sa realidad. agad. Namulat sa pagpapalaki ng mga Pagpapalaki ng mga pamangkin. bata. So parang, oh my God, super nice na meron akong pamangkin. Tapos sa akin, iniiwan ni ate kasi nagkatrabaho siya na BPO. So parang super naging close kami ni ate na as in super close na kaya kong maging anak yung anak niya. So parang yung trust kasi, ang important sa ating mga kapatid, nagkakatiwalaan ka ng kapatid mo. Pinagkakatiwala nila yung buhay ng anak nila sa'yo kasi, di ba? So special yun, di ba? Yes.
And then, what happened to your ate? Kasi di ba she passed away 2 years before Yeah. today. Oh my God. Bago ako mag-debut as a drag queen, Oo. that same year, my ate passed away. Okay. So parang, habang nag-assist ako sa Yuma, may medication na si ate, nagpapagamot siya ng chemotherapy, ng radiation, lahat ng yon. Tapos, habang nagpapagamot siya, secretly ako nag-assist sa'yo. Oo. Secretly pa lang. Secretly yan siya. Tapos, kasi nga, hindi niya naman Oo. tanggap yung drag. Hindi niya alam yung drag. Hindi niya bet na ganito nga yung pinupuntahan ko. So parang nung time na yun na nagpapagamot si ate, tapos secretly ako masaya. Kasi ngayon ko lang na-experience na, oh my God, merong ganitong community, gay community, drag community. Pero that same year, nung nawala si ate dahil sa cervical cancer, super lumubog yung mundo ko. Like, super lubog. Kasi, siya nga yung life ko talaga before. As in, sa kanya ko natutunan lahat ng bagay. Sa kanya ko natutunan yung mga principles ko. Yung pagiging Christian kid. Yung pagiging competitive. Yung pagiging mapagmahal sa pamilya, sa pamangkin ko. Sa kanya nanggaling lahat. So, nung nawala siya, parang di ko talaga alam gagawin ko. Pero nawalan ka ng role model. Yes, tama. Nawalan ako ng role model sa buhay. But then again, feel ko nakaplano siya na nung pawala si ate, nung transition nun, nung bago mawala si ate, pinakilala ni Lord, ikaw sa akin. So parang nagkaroon siya ng sense na siguro kaya ako napunta bigla sa drag community. Piniprayer ako ni Lord, piniprayer ni Lord yung puso ko kasi parang mawawala si ate. I will need someone na mag-guide sa akin. And that's you. Aww. So, super special na kahit anong nangyari dun that year, that's also the year na nung parang nagkaroon ako ng new people to experience, bagong ate na makilala, bagong pagkukuhaan ng experiences, ng inspirasyon, ng motivation. And super happy ko pa rin. Oh my God. Then, totoo nun, naalala ko nung nag-Bicon nga kami nung time na yon. Ang daming problema ni Zimba, ang daming nangyari sa life niya. Pero, sobrang swerte ako kasi parang for you to get to know someone, hindi naman ganun kabilis, di ba? Hindi pa naman kami magkasama nakatira sa isang bahay. Parang umuwi-uwi lang siya sa bahay from time to time to assist me. Pero for Zimba to open herself for what she's going through, is so special na may nagtitiwalang katulad niya sa isang taong katulad ko. So, very special talaga yung time niya. So, kung gagawa natin ng animal sound tong family mo, anong sound tong gagawin mo for them? Meow! Meow! Kasi I will always be the bunso to this family. As in, kahit wala na yung panganay si ate, kahit wala na si papa, I will always be the bunso na magsusunod-sunuran sa kanila, na mag-aalaga sa kanila. Tapos, hindi ako alam mo yung kahit kumikita na ako yung magiging, magdo-dominate kasi ako na nagpo-provide. Hindi. Ako pa rin ang bunso nila. Ako pa rin yung baby girl. Ikaw pa rin yung alagaan. Ako pa rin naalagaan. And coincidence lang na, kung bunso siya sa family nila, siya yung ate sa family ko. Siya yung eldest, diba? Siya yung, hindi man siya yung pinakamatanda. Ang pinakamatanda kasi si Bombading. Pero si Zimba talaga, kapag nagsalita na si Zimba Ding, siya yung ate, siya yung masusunod. At talagang, grabe yung guidance niya. Feeling ko, nililive mo yung role ng ate mo. Totoo yan. Sa mga kapatid niya. Totoo yun, no? Kapag ikaw yung bunso sa pamilya mo, sa chosen family mo, pwedeng ikaw naman yung hindi mo naranasan sa family mo mismo. So, bunso ako sa family ko, pero dito sa House of Ding, nagagawa kong mag-utos Tapos, pero hindi pwedeng kaya ko lang siyang iutos eh. Ang maganda doon, may respeto ako ng mga kapatid ko. Yes. That's the best part. That's the best part na, ang baga niyan. Hindi eh. Kaya nila akong, mahal nila ako, kaya nila ako sinusunod, ma. Oo, dapat naman ganun. And kahit naman ako sa akin, di ba? Parang, hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo pinapagalitan. React dito eh. Diba? Dapat ang core value natin is respect, love, and inspire. Diba? Yeah. Naalala ko lang, nung first time naming mag-move dun sa poblasyon,
nag-meeting kaming tatlo nila Kevin. Okay, since mag-move tayo dito unofficially, kailangan natin mag-usap-usap. Kailangan meron tayong core values dito sa bahay na to. Kasi isasama namin si Simba sa sa bahay. So, ano bang core values mo? Kailangan mag-align tayong tatlo. So, yun yung core values namin. Ano to? Inspire, love, and respect. Nagawain pa natin. Akala ko pinagawain pa namin yun kasi marami pang gustong ipasok na salita eh. Oo. Kahit naka-umbrella naman to that, as in, Pwede man general na lang, no? oo. Basta masaya siya. Okay. Basta masaya siya. Okay, next go. Next video na tayo. Next photo. Right, you told judges na insecure si J Queen and Versex sa'yo, kaya kanila hindi na-feel. Siguro? Oh my gosh, si Zimba! Yan, hama ng mana sa nanay. Sila ka lang pinaalala mo pa. Ikaw gusto mo rin ng poksahan, day 1 pa lang eh. Oy, Brigitte, sabihin mo yung anak mo, ha? Pinag-away yung dalawa, girl. Girl, I'm not steering it. I'm not steering it. Lala! Oh my Hoy! God! Hoy! It runs in the blood, ha? Kung sinabi kong I'm just steering it, Zimba said I'm not steering it. Pero hindi namin pinag-usapan yan. Yes, okay? yes. So natural yan. Dahil dyan mag-cheers tayo. Ah. I'm just steering it. Ayan. Work. May alak ba yun sa'yo? Oh my God. Okay lang yan. Kala ko biro ka. May sakit ka naman para gumaling ka kagad. Animal sound, ano ba tunog ng ibon? Hindi, ng isda. Lub. Bakit yun? I'm just staring it. Tubig eh. Comedy queen. Kaya. Okay. Bakit umabot sa point na yun? Ito ba ay talagang naisip mo na, okay, sige, pagdating ko doon, kailangan mag-steer ako ng Okay, pot. wait. Yeah, okay. I wanna clear this. Oh my God, this is the best platform. So, kung di kayo nanonood ng Kumu, You're getting half the story. yeah, you're getting the half of the story. Andito talaga yung next after Antak. Share lang. Pero, I swear to God, hindi talaga siya intentional man na magpaaway Ako Hindi ko talaga siya intentional. Pero, habang nasa stage kami that time, nung narinig kong sinabi ni Kiana, nagulat talaga ako eh. Nagulat talaga ako na, ganun yung take ni Kiana. Ganun yung take niya sa sinabi ni Versex and the J Queen. Pero okay lang din naman. Sabi ko, okay, ganun yung take niya. Pero sinabi ko rin dun na, pwede na siya mag-stop eh. Gusto niya pa mag-banter talaga na mag-banter. So parang the more you speak, the harsher yung mas nagagawa mo. So parang, ang dami mo nasasabi. So mas hard tuloy yung... Parang sinasabi mo na hindi mo kasalanan yon. It had to happen. It had to happen. Ang sabi ko nga, kung napanood pa ni Versex yun, without me telling that sa Antak, mas nag-away sila ngayon. Diba? Pero sinabi ko na, so ayos na sila ngayon. Ginaslight mo pa. Yes. Very on-brand talaga. Tapos Gaslight mo guys, pa. I also wanna share na during that time, nung sinabi ko na, sabi ko sa kanila na, yung kikiana nga, si Yudi Pota, hinatak ako. Oh. Hinatak ako, hindi sinama sa Antak to eh. Hinatak ko ni Yudi Pota. Sabi niya sa akin, save your career, girl. Sabi niya sa akin. Sabi niya, do you see the chaos you made? Sabi niya sa akin, tapos sabi ko, oo nga, sis eh. Sis, pero hindi ko yung intention na. Ganun na Di ba kami. totoo na? Wala naman tayong intention Hindi masama. talaga Gusto lang naman natin pag-usapan. Diba? Diba? We just wanna have a conversation. Gusto have a conversation. Girl, kaya nga antak eh. Diba? Kaya nga antak. Kaya nga siya antak. Okay, pag-usapan nga natin to. Tsaka diba? Correct. We want to give good TV. Da. Diba? I mean, anong gusto mo mangyari? Uminom lang tayo doon. Oo nga, Hindi na boring boring naman. yung antak. Eh, ang boring ng ibang season eh. Kaya hindi ko kasalanan yon. Hindi ko kasalanan. It had to happen. Oo. Tsaka thanks to me. Thanks to us. Thanks to us, maganda yung antak ng first yung antak ng episode. first Ay, second episode. episode pala. Sabi nga, that was the best pilot ever and also antak. Diba? And I because think- of me. Hindi rin. I think Hindi rin. yung best antak pa rin was yung antak ko with Minty Fresh. Actually, maganda nga rin yun. Ibang Sige, level yun. Antayin mo yung antak ko rin next episode. Next episode. Okay, sige, abangan natin yan. Sabi ni Popstar Bench, pagsabihan daw kita, ang magsasabi ko lang sa'yo, I'm so proud of you.
I'm so proud of you. You're Diba living nga? you're living in the moment talaga. Grabe. I made you proud. Oh I my made God. you proud. That's I made my you proud. goal, You made to me make you proud. I'm so proud of you. Ang galing mo, grabe. Pang TV ka talaga. Di ba nga? Let's go. May another game tayo. Ay. Grabe. New game. Speed dial. So sa game na to, asan yung phone mo? Nandito. Okay. May load ka ba? Meron. Okay. I'm just asking. FB10 lang to do. Okay. Tatawag tayo. Talaga? Totoo? Oo. Ang mechanics natin is very easy. Meron na lang, di ba meron tayong tinatawag na prank calling? Oh my God! Nakaka-artist no! Di ba? Ganda sa ano eh. Sa gandang gabi ba Pagbigyan nyo na. First timer. Almost 2 years in drag. Okay lang yan. Sige, give natin. Oh my God! Crush ko. Sure na. Hindi yung crush mo, girl. Drag Race Queen from your season. Tatawagan natin yung mga besties mo or yung kinoconsider mong besties. Okay, so kailangan natin yung mic na iparinig to, ha? So, ikaw na pumili kung anong gusto mong sabihing prank call sa kanila. So, dapat naka-loudspeaker. Sino yung mong tatawagan? Yung closest sa'yo, ha? I will try Versex. I-try natin yung iyong convicting power. Okay, I will try. Let me call. Walang video, no? Walang video. Kasi sabihin. Ayan, pipili ka dito sa tatlo. Okay. Hindi naman yata sila nanonood. Sabihin na natin, mangungutang ka ng 50,000 pesos kay Versex or manghihiram ka ng human hair wig or styled wig. Tama yung wig. ASAP to ha, as in right now. And Okay, ito then one na. is Calling. emergency call. Pero wala pa eh. Di pa siya sumasagot eh. How many minutes we can wait? We have more time. Okay. Emergency call on a bad date? Wala, bad date talaga. Wala nga akong jowa. Uy. Palitan natin yan. Mamaya meron yung isa nating option dyan. Ayan, may basher ka. Kunyari magsusumbong ka. Anong gagawin? Pili ka ng iba. Try UD. Ano daw? Lakas maka-artista. What is this? FB10, Team Zimba always she is. Wait, let me try UD Pota because he's the closest to me too. I'm your favorite puta. UD Puta. Hi everyone, my name is UD Puta. So monotone. Allow that for her. Not for me though. Sabi ni Versex. Oh my God, no one is answering. Nasa gig ba kayo? Ayan, di ako special sa inyo ha. Alam mo na. Or baka wala lang ako internet. Let me try Kiana. He's active. Oh, ayun na. Bakit? Babe, Kiana. Asan ka? Papunta kami ng QC. Hello, ano sana ako, super urgent lang. As in, manghihiram sana ako. Hala ka, yawa ka. Yung, kami, going kami ng QC kasi naglilipat na kami ng mga staff namin. Ako din, pero super need ko kasi now. Do you have 50K to... Uy! Hala ka, yawa! Sorry. As in, super need talaga. Seryoso ka ba? Parang kang tanga. I'm so sorry. Please help me. 50K? Yeah. Seryoso ba? Hindi ko nakukuha yung cut ko sa Drag Race. Sa bagay, nanalo ko pa ng 100K, no? Akin na muna yung 50K dun, sis. Ay, ibibigay ko talaga pag, meron ako ngayon. Wala kang ipon now? Yawa ka. Usan nagunsa ka. Sis, I'm serious. Oh my God. Zimba, wala kay angay. Naiintindihan ko talaga yung Bisaya. Wala kang, hindi bagay sa'yo mag-acting galing ha. Hindi ka, Ano? Hi, Kiana! Nasa The Brand ka ngayon. Nagka-prank call to si Zimba. Hi! Hello, Kiana. Ay, pakita mo si Kiana sa video. Oh, ayan o. Ayan, nasa kotse kami. Wow, makatawag naman kayo. Makatawag naman kayo. Kala nyo na sa bahay lang talaga.
At least, sasabi niyang papahiramin niya ako Oo, pag nakuha niya na. Meron daw siya. Oh, my I love you, Kiana. sis! Oy, mag-guest din si Kiana sa ating episode soon. Ha, di ba Okay, Kiana? Okay. Oy, I'll see you soon, okay? Yes, see you soon, sis. Thank See you. you, bye-bye. Kahit Thank hindi you. prank to, papahiramin mo ako ng 50K, huy. Okay, wow. That's so grabe. cute! Ang sweet ni Kiana. Kung meron akong 50,000, pahihiramin kita. One more? Okay, isa na lang. Isa na lang. Ito si Test natin Pota. Tinawagan niya ako kanina. Bigla. Wait, hold up. Sis? Why? Where are you? Andito ako sa Pasig. Hi, Wait. Hi. Oh my God, I miss you, Josh. Wait, pero... Dito si Josh. Oh my God. Napatawag ako kasi super down ko. Like, super nalulungkot. Bitch, for what? May basher ako na nag-comment. Di ko alam kung anong isasagot ko. Ano? May mga bashers ako na nagko-comment. Di ko alam isasagot ko si... Girl, anong pinagsasabi ng mga bakla? Sabi nila sa akin, ginagamit ko lang daw yung story ng leprosy. Girl! OA nila. Hindi ko alam sasagot ko. Tapos, hindi naman daw bagay sa akin yung non-brows makeup. Tapos, yung afro ko daw parang hindi malinis. Okay. Bakit ang OA ng mga tao? Can you all relax? I don't know. I'm so down. I mean, I'm not sure. Ikaw Parang kasi wala fan naman- favorite eh. Tapos ako, di ko alam. I'm getting hates as well as in... I'm not sure. Gago what na kukuha ko rin yung may mga zip-tie. Uy, bakla. Kasi hindi daw polish yung ibang looks. Of course, it's not. Ang ina nyo, wala nga ako makeup. Wisit. Sarot. I don't Pero know. detayin mo lang, sis. Di ko nga binabasa. Selective reading talaga ako. Pag nakikita ko start pa lang ng negative, oh, next. Charot. Okay, gets. I will do that. Pero super, super sad sis. Thank you though. Kaya nga, but I get it. Kasi parang, meron din ako issue eh, bakla. Sis. Last na. Can I have last request? Favor? Ano? Can I borrow 50K? Bitch, saan ko kunin, bakla? Para saan? Pang ano sana, pang bibili ng bagong material, bagong makeup, bagong stockings, bagong shoes. Kasi raw girl na tayo eh. So, pangit Wow. naman kung di ako polish queen. Girl! Exactly. I'm not sure if you're like joking. I'm not. Pero si... Hi! Nasa the brand ka, girl. Hi, Yudi Pota. Hi everyone! Show yourself! Hello! Ang ina mo! Ayan si Yudi! Ang ina nyo! Nilaro nyo naman ako. Tinag-race nyo ako eh. Chares, hello. Chares. Hi! Oh my God, I love you, sis! Clown! Lahat kayo na nasa-production dyan, humanda kayo sa akin. Nililisan yung ngalan nyo. Lista mo din ba? gusto mo? Yung cloud? Ay, oo nga. Sige, go. Another one. I love you so much. Babay ka na. Love you, Yudi! Bagong clown too. Bye-bye. Thank you, sis. Naku, lumabas talaga ako, no? Yun. Thank you. I love you. Bye-bye. Wow, grabe. Ang sweet naman ng mga sisters si Zimba. Diba? Kung akala nyo, nag-aaway-away sila sa season 3. For real, ano yan, may ibang na-build na sisterhood yung mga yan. So Girl, parang pinaka naka-resonate ka kay Yudi and Versex and Kiana. No? Yeah, sila. Bukod sa si UD, nakabanding na natin sa Bacolod last yeah. time. And yun yung mga type of people na gusto ko eh. Yung, alam mo yung bitch energy, tapos gustong may fantasy, delusional. Sila yung mga gusto kong type of friends. Fantasy and delusional. Yeah. Achieve mo ha. Tama ang mga friends mo. Okay, let's go on to our next set of questions. All about branding naman tayo. Carry mo ba, Zimba? Okay. Ang Carry saya, ko. ha? Ang tanong, carry mo ba? Carry pa.
This time around, yung mga questions ay makakatulong sa ating communities na mas makilala pa si Zimba Ding. At kung ano nga bang story behind ng kanyang unique brand. Okay, so from your Meet the Queens video, you mentioned there that you started with a prayer, you ended with a prayer, and you mentioned that you grew up with a strong faith in God. So, how do you balance faith with the often glamorous and provocative and sometimes controversial world of drag? Parang paano mo ginamit yung yung religion mo or yung iyong upbringing sa church? Well, To who sabi you ko are nga right growing up, so dedicated na ako sa church. Doon ako sumayaw, doon ako nag-tambourine, doon ako nag-drums. Sila halos, sila yung naghulma ng kung anong talents yung nagagawa ko sa drag now. So parang they are my foundation. So parang kung gagawin ko tong drag and I'm doing well here sa drag, it's because of my foundation. And that foundation is my church family. So parang hindi ko siya mapaghiwalay talaga eh. Like yung drag ko sa church. Kasi sila yung gusto kong nagtutugma. Yeah. Sila yung parehas kong need ngayon. Yeah. At saka, di ba, in the competition, talagang sobrang strong-willed mo kasi you're very much connected to what you believe in and through the Lord God na i-guide ka, sasamahan ka sa buong journey mo. Oh my God, yes. I wanna share, guys, na whenever I share this, naloloka yung mga tao. Pero, kasi nga, di ba sa Drag Race, bawal ang phones, bawal ang, can I say it? Na bawal yung phones sa loob. Oo, bawal talaga. Bawal phones, bawal anything. As in, wala kang pwedeng dalhin na anything. Bawal gadgets at all. Bawal din libro. But, nagdala ako ng Bible. Bible is allowed. Yes, Bible. Sabi ko, ay nung nakita nila, Miss, pwede pa tong Bible? Pinatanong muna nila sa sabi ko, papatanong niyo pa talaga kung pwede tong Bible. Pero happy ako na pinayagan nila ako magdala ng Bible. Sa Drag Race man, super stressful. As in, super stress. Nakaka-depressed level. Trigger warning. Pero, yung Bible na nag-help sa akin para ma-overcome ko yung araw-araw na nasa competition eh. Parang siya yung nag-help sa akin na, okay, I read it first in the morning, bago ako matulog, I read it. Para buo yung araw ko na, okay, guided ako, nasa iyo yung favor ni Lord. So, kahit anong mangyari dito, kahit ma-eliminate ka man, mag-lip-sync for the win ka, manalo ka, matalo, alam kong nasa center ko si Lord. So, parang, kahit anong mangyari sa competition talaga, I'm happy with whatever happens talaga. Wow. Uy, hindi madali yung ganong klaseng faith. So, parang nakwento mo rin sa akin before na there was a time na in-offer ka talaga ng parents mo sa church, di ba? Parang nagkasakit ka ng bata ka. Yeah. Tapos, the only thing na they believe na nakatulong para makasurvive ka is through the Lord God or through church. Yes. Diba? Ano yung nangyari? Ano yung sakit mo nun? Parang Kidney sa stone. Oo, nagkaroon ka. Guys, I was 6 years old nung nagkaroon ako ng kidney stone. Tapos parang, as in, nagpapagamot na weekly. Pwede na pala magkaroon ng kidney stone ng mga 6 years old, no? Yeah, UTI. Saan ba nakukuha yung kidney stone? UTI. Malalang UTI. Okay, mga salty. Okay. So, as in, nagpagamot kami araw-araw tapos dumating sa point na walang-wala na sila mama. As in, walang-wala na. Parang inalay na nila ako kay Lord. Sabi nila na, Lord, kung kukunin mo na tong anak namin, kunin mo na. Oh, ganung level. Yes, ganung level na, ano ba bang gagawin namin? So, parang, that moment, nag-start na sila ulit bumalik sa church. Tapos, tinaningan ako ng doktor. Tinaningan ako ng months. Doon sila nag-start na mas lumalim kay Lord. Nagkaroon ng miracle. Andito ako, nasa Drag Race. You are a miracle baby! Yes! I'm a miracle baby! Aww. I swear! Parang nakakaloka yun. No? Kung ako siguro yung mother mo, 6 years old, i-offer mo kay Lord. Kunin niyo na po to, kukunin niyo na po. Kaya ganun kalalim yung relasyon namin kay Lord Ma. Hindi sa church, hindi sa any establishment, hindi sa religion. Kay Lord mismo eh. Ganun kalalim yung faith naming family kay Lord. Kasi ibang klase yung ginagawa nila sa buhay namin. Sa buhay ko mismo. Kaya hindi ko talaga siya pwedeng matanggal sa kahit anong way. Mawala na lahat. Yung spiritual ko lang kay Lord, hindi talaga. Wow. Palapakan natin si Zimba din sa part na yun. Ding, 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 ding. Legit. Hindi siya for the branding. Totoo Hindi siya- talaga. I swear. She's a church girl. Also, sa episode 1, na-mention mo during the judging
na inspired yung episode 1 look mo sa runway sa iyong parents, di ba? Category is hometown realness. Bakit ganun yung naging decision mo to feature that look sa runway? Parang nung may brief sa may question muna nung sa Drag Race before, nung mga pa-audition to, ang nakalagay doon, if meron kang gustong makitang runway category sa Drag Race, ano iyon? Ang sinagot ko doon is, this is inspired look. Na gusto ko magkaroon ng category na inspired sa diseases yung look. Tapos, nung na-receive ko yung brief, wala. Pero, meron dong hometown realness. Parang sabi ko sa sarili ko, kahit anong ma-receive kong brief dito, kahit anong category, kailangan ko maipasok tong story na to. Kailangan may pasok yun. Okay. Kasi ngayon yung dinadala ko yun, yung nire-represent ko. So parang best way talaga siya dun sa hometown realness. Pasok na pasok sa hometown, pasok na pasok sa tala, pasok sa background ng family, pasok sa background sa history ng community. So walang other way for me to represent my hometown, my tala, kundi yung leprosy lang talaga. So, yung parents mo, na-share mo doon na they're both survivors ng leprosy. So, ibig sabihin nagagamot ang leprosy from what we normally believe na from the Bible na grabe nakakatakot, pinandidirian. Di ba? Parang may mga legends pa before na tinatapon or parang pinapatapon sa Palawan yung mga may leprosy. Paano mo kinayang ilabas yun sa mundo? Ayun, oh my God. With all that preconceived notions about leprosy. That's exactly the reason kung bakit ko siya nilabas sa Drag Race Philippines. To raise awareness. To fight the stigma, the stereotypes. Para mabago talaga yung notion about leprosy. Para magkaroon ng curse at yung mga tao about leprosy. Pag lumabas yan somewhere sa Drag Race Philippines, maka-curious talaga yung tao about it eh. Parang tapos parang babalik sa kanila yung notion na, di ba nakakahawa yan? Di ba yun yung sakit na pinandirian dati? Yun yung mga stereotypes na dati pa eh. So parang me wearing that outfit, me representing that outfit, that leprosy history, it's gonna raise awareness talaga sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Kasi hindi lang sa Pilipinas may leprosy, buong mundo. Kaya sobrang special yung episode kagabi kasi hindi tayo madalas nakakita ng mga ganong klase ng representation. Kaya we thank you for sure. Tapos nagpa-viewing party ka pa sa tala mismo. Grabe. Yes. Also, sa ating episode 1, nagkaroon tayo ng branding challenge. Sa Maxi Challenge, you were asked to prepare a TikTok video using your own lyrics, di ba? Yung ginawa mo dun sa video was like so excellent. Ang daming bumati dun sa performance mo. Si Kalad Karen told you that you're so ready for international stage. Yeah! And talaga ang ganda kasi the lyrics and all that. How did you came up with that video? Imagine the pressure sa akin coming from a family without a branding. Gets ba ma? Joke lang. Hindi. Imagine. Pero sinabi yan sa akin sa loob. Sabi nila sa akin, sis, branding challenge siya. Branding challenge yung mother mo dito na nabutasan. Di ba? Kitang-kita niyo yung branding ko. Kitang-kita ninyo, nandiyan si Zimba dahil dyan sa branding issue na yan. Diba? Yes. So parang sa akin, wala naman akong dapat patunayan. Kasi alam ko may branding ako. Yung mother ko ba meron? Pero as in, sabi ko wala akong dapat patunayan, guys. I'm just gonna do my thing. Gawan ko siya ng sayaw. Gumawa ako ng lyrics ko. Tapusin ng 5 minutes. Under time pa nga ako nun eh. Hindi ako But yeah, super fun siya sa akin. As in, best challenge to start of the whole season. Oo, ang ganda nun. Grabe. Siksik liglig talaga yung episode 1. And I think few of my favorites dun sa first episode is like Maxi's Maxi challenge and yours and yung kay Michelle Kit din. Diba? Personal pick mo yun. Tsaka yung kay Tita Baby. Grabe yung mga branding. Sobrang strong. I love that. Okay. Now, fine. Lovely. I love it for you. But Pero just today, just right now. May breaks kapag branding yung usapan eh.
Kaya nga may show na The Brand eh. Exactly. I love that. Diba? I love that. Kailangan ko ba bang sabihin kung I ano yung love branding? that. Merong Zimbading sa season 3. Exactly. That's the Pag-usapan brand. ba ang branding? Brigading is the brand. I don't have to tell you what the brand is. That's right. Diba? Okay, game. Parang may in-upload ka just right now or earlier. Yes. Yung TikTok video mo is now a music video. music video single. O, invite mo sila ng mga nanonood sa atin ngayon. This is Super Girl Team. Guys, oh my God. I love the reception of people dun sa ginawa namin TikTok videos. Lalo na sa akin. Kasi super fierce naman talaga. That's why ginawa namin siya ng content and made it a music video. Oh, What's my name? C-Y-M-B-A, a baddie. Mouth fierce like a tiger, nails sharp like a liner. Pose, don't try to fight her, don't dare. This your reminder. Face, waist, legs for the runway. So shade and I sip my cocktail, serve and I eat the runway. All hail the queen of the jungle. Good pussy in a post in a pound smell. Face card, a swipe up in my cunt. Shit dips and don't miss that count. Big hair, she makes it my bones bounce. Make a purr like a kitty kitty. Purr-a-ka-ka-ka, she witty witty. Throw it back to the booty booty. It's Zimbading and you know she's a baddie. Ba-ding ding ding. Ba-ding ding ding. Ba-ding ding ding. And you know she's a baddie. Ba-ding ding ding. Ba-ding ding ding. Ba-ding ding ding. Ba-ding ding ding. It's Zimbading and you know she's a baddie. Word. oh my God. Bongga, guys! Did you like that music video? Oh my God. It's available nasa ano yan? Nasa Instagram ngayon. Nasaan pa yan? Nasa Instagram, guys. Pero soon, pupunta na sa Spotify. It's also on YouTube. Soon YouTube. magiging available din sa Spotify, sa streaming Apple platforms. Music. Sa lahat. Okay, let's go to our next game. It's called I'm Just Staring It. And this is the last game. So, ang kailangan mo lang naman ay sagutin yung mga tanong or tumagay kapag hindi mo kayang sagutin yung tanong. Okay. Question number 1. Mabilis na to. Okay. Pagkasagot, dapat sagot agad tapos press the para to indicate na Okay. done. Who is the trade of the season for you? Maxi. Oh, same ha? Oh, hindi si Tita Baby? Hindi. What are the 3 things that you'll grab if the workroom is on fire? Black liner. Yung writer na pogi. Tapos, my heels. Where? Okay. Name a queen from your season that you would date. I would wanna date, Yudipota. Oh! Do you think the winner of the episode deserved it? No. Oh! If there is a Drag Race Philippines or ulit. Ako na lang. If I will be on Drag Race if I will be on the future season of Drag Race, do you want it All Stars Philippines or International All Stars? For you, me. For you, I want you to be in International All Stars. Oh, okay. Fashion or drag? Fashion. Drag. Because there is fashion in drag, but there is no drag in fashion. Oh, work. Okay. Biggest competition mo sa season 3? Kiana. Bomba or Felicia? Brigading. Nakakainis. Season 1 or season 2? Season 3. Precious Paolo Nicole or Venus Deluxe? Brigading. Okay. What can we look forward to you, Zimbading, sa season 3 of Drag Race Philippines? It's the same thing na sinabi ko sa Meet the Queens and Confessionals. Guys, as a rookie queen, as kahit maliit yung drag experience ko, I'm gonna give you guys a show here in Drag Race Philippines
Season 3. Yes! Ding, 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 ding. Also, meron ka na bang group chat, broadcast channel, or fans group na pwede nating salihan? I-promote mo na yung mga upcoming shows, Instagram, and everything that's gonna be happening to you in the next 2 months. Meron po akong GC. Ang tawag sa kanila ay Zimbahan. Oh my God! Zimbahan. Yes. Sumali tayo dyan. Also, Nakakainis to. Gusto ko sumali sa fans club niya na GC. Ayaw ko papasukin. Ang taray! also, ang off-drug name ko po kasi is Paul. So, meron din kami GC na Disciples. Disciples! I love that. Super cute. Guys, follow me on Instagram. Lahat Zimba, Zimbading, Zimba.ding, Zimba Space Ding, TikTok, Instagram, X, Facebook, anywhere. All Zimbading. Yeah. Yan, follow niyo po si Zimba. And mapapanood siya mostly every weekend sa Rampa Club. Rampa Drag Club. In Quezon City. Yes. Ayan ang kanyang Also home bar. Nectar. Also Nectar. So, maraming salamat. Please, i-follow niyo po ang House of Ding sa Instagram. Kung gusto niyo makita ng mga, ano tawag sa ganyan, yung mga BTS, yung mga hindi nakapasok sa standard Correct, ni correct, Ding. correct. Exclusive content. Yan, nasa House of Ding yan. Yes. And also, you can follow me at Brigading on all social media platforms. Follow Bomba Ding and follow Felicia Ding too. My Yan. sisters. And also, i-stream niyo po ang aming music na O Divine Diva, available on YouTube. May music video na rin yan. And also, visit Rampa sa Quezon City kung gusto niyo ng napakaganda at pasabog na drag show. And viewing parties ng Season 3, supportahan natin lahat yan. From The Intervention, hosted by Divine Divas sa Quezon City, Rampa. Bekenemen, Hosik, ayan, napakadami nating mga events. Lahat yan supportahan natin because we love to build a beautiful community where we support each other and not tear each other apart. Palakpakan para sa buhay na sa Yes! Thank you so much, Zimbading, for guesting in our show. I'm very, very proud to have you as my daughter. I love you so much. You never fail to amaze us. Continue being an inspiration to everyone. And congratulations on your season, Drag Race Philippines Season 3. Congratulations. Maraming salamat, Kumu. And shout out to Drag Scene, Stand Posting, and House of Ding. Don't forget to like, subscribe, and comment down below who you want to see next on our episodes here. And please share this video so we can continue to inspire more people with all this beauty. I'll see you again next week, only here on Brigading the Brand Season 2.